Doon naman sa ikalawa ay doon sa ikalawang tagpo na kwento, ipinakita naman sa atin ng ating pagtatapat. Kahit na sa maliliit na mga bagay. Sabi nga po doon sa stewardship na pagtatapat sa maliliit, pagiging ruler sa malaki. Na sa lahat na ating mga ginagawa, maging ito man po ay inilihim natin, ating tandaan na sa Diyos walang lihim. Kilala tayo ng ating Diyos. At higit sa lahat, yung masama nating ginawa, ito ay may kaparusahan. Ngunit ang mabuting gawa, may katiyakang gantimpala mula sa ating Diyos. Amen. Marami pong salamat si Ate Nitz ba yun? Si Ate Nitz? Opo. Salamat po Ate Nitz, ang East Bulacan 2, no? Sa Area 5. Salamat po sa isang reflection na yun. Tayo po ay nasa oras na, 5:02 na ho ng umaga. So marami pong salamat sa reflection na yun. Kaya po ang inaatas po sa atin ng Panginoon ay go and make disciples. So ang go and make disciples mga kapatid ay dalawa pong area ang gagawin natin doon. Ang una ho ay evangelism, ang pangalawa po ay nurturing. Kaya doon ho magkakaiba yung salitang evangelism and disciples. So ang ating pong misyon ay go and make disciples of Jesus Christ. Sa puntong iyon, inihimok po tayo na tayo ay mangaral at mag-nurture ng mga bagong members. So salamat po talaga si Sister White po ay nakaka-appreciate po ang vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So ngayon po ang mangunguna po sa ating araw na ito, Day 8, ay sa introduction pa rin po tayo sa Section 7 ay ang topic po natin, bukas pala ito, no? Bukas ba ito? Bukas pala ito, Testimonies and the Reader. Ngayon po pala ay Day 7, introduction pa rin, Section 7, The Vision That Could Not Be Told. Ang mangunguna po ay South Bulacan 1. Andyan po ang ating district pastor, si Pastor Carlito Mesa, ang mangunguna po sa atin ngayon. So makinig po tayong mataman at i-review uli ang mga video na atin pong naka-record at bukas po ay mag-ready tayo sa atin pong mga reflections. Sa ilang sandali ay tayo po ay magsisimula na at mapapanood po natin muli ang history ng ating pong church. Salamat po and good morning to all of you. 5:04 na po ng umaga. Ang bilang po natin sa atin pong Zoom ay 104 na po tayo. Hindi ko na monitor yung live streaming. So salamat po sa pagdalo ng maaga at maghanda na po tayo sa atin pong 40 Days of Prayer program. Salamat po. Disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power.
reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon. Let us prepare the world, and the world must be warned.
Kami po ay manalangin. Dakila at pagpala po namin Diyos. Pinupuri ito po namin ang Panginoon. Pinasasalamatan po namin kayo Diyos. Kaya napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon. Muli kami inyong ginising at dinamon Panginoon sa isang makayapa at hindi na pagpapat. Maraming salamat Panginoon. Patuloy niyo pong pinapahiram sa amin ang buhay at rin kalakasan. Sa Diyos, maraming salamat po muli. Nagiging bulit kami ng pagkakataon na kami Panginoon ay patuloy na maglingkod sa inyo sa mamamagitan po ng aming short days of prayer na aming ginaganap araw-araw po na. Dalangin po namin Panginoon, pangunahan niyo po kami aming gagawing labahan sa mga oras na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin Panginoon. Kanya po ang aming mapuso't isipan at tanggapin Panginoon ang mga mensahe na aming mapakinggan sa oras na ito Panginoon. Ito'y tumatak sa aming mga puso't isipan. Amin po itong isa kabuhayan sa araw-araw ng pamumuhay. Tulungan niyo po Panginoon, ibigay niyo itong bawat isa. Nawaan ng banal na Espiritu ang aming patuloy maranasan. Ang Panginoon, ang aming kapatid, sa pagpili na siya magbigay ng mensahe. Usap po kayo sa kanya o Diyos. Salita po kayo sa kanya. Ganun din Panginoon, amin pong patuloy na dalangin ang misyon, ang tinatag, pangunguna ng itinalagaw niyo pong mga leader. Dungan niyo po sila Panginoon na may taguyod ng misyon ito. Upang sa ganoon, ito ay napagpatuloy na magbigay ng mga pabalita sa mga lugar na sakupan Panginoon na ito na ng mga pabalita. Patuloy kami pagpalain mo, patuloy kami samahan hanggang sa matapos ang mga programa pong ito. Patawarin niyo po kami o Diyos, kami po yung nasumpungan nagpasala at nagkulang. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na sa aming tagapagligtas. Amen. 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 Purihin ng Diyos at ang ating Panginoon Jesus. Sa ngalan po ng South Bulacan District, Area 5, ako po ay bumabati sa inyo na isang mapagpala at mabiyayang umaga. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sapagkat minsan pa tayo ay ginising upang patuloy na pumuri at lumulhati sa kanyang banal na pangalan. So, isa pong kagalakan ang makasama sa 40 days of prayer ng Central Luzon Provinces Mission na kung saan tayo po ay lumalapit sa Panginoon upang hingin ang kanyang pamatnubay para po sa bagong mission na ito na kung saan tayo po ay pubuo ng isang grupo na kung saan tayo po ay magbibigay luwalhati sa Panginoon. At ating po hinihingi ang pamatnubay, ang pangunguna ng Santo Espiritu upang tayo lumago, hindi lamang sa bilang, kundi higit at lalo sa biyaya ng Panginoon sa pangunguna ng Santo Espiritu. So sa umaga po ito, ang ating pong programa sa ating paglilingkod, ang nanguna po sa ating panalangin ay si Elder Jess Torres. Ang inyo pong lingkod, ang tagapagsalita o ang tagapagpakilala. At matapos po ang aking bahagi ay ating pumapakinggan ang tanging bilang nagagampanan po ni Sister Kim Alcaraz. At matapos po yon ay ating pumapakinggan ang mensahe sa pamagitan po ni Sister Gigi Huntersiego. At pagkatapos po ng kanyang bahagi
ang closing prayer at kung marinig si Pastor Charlie Tumesa. So yan po ang ating programa sa paglilingkod sa ayon po sa pagkasunod-sunod at akin pong ibibigay ang bahagi kay Sister Kim. Pagpalo umaga po.
Amen. God uses ordinary people because little becomes much as we place it in the Master's hand. Napakaganda po ng mensahe ng awit na atin pong narinig ngayong umagang ito. At purihin po ang Panginoon dahil ang kanya pong biyaya ay nanganagana. The fact na buhay po tayo hanggang sa araw na ito, nararamdaman po natin ang kanya pong mapagpalang biyaya, ang kanyang kapatawaran, ang kanya pong pag-ibig na hindi natin kailangan, na hindi natin kayang unawain ay tunay na sa bawat araw ay nananagana sa atin. Ngayon pong umaga, sasariwain natin muli ang isa na naman sa mayayamang karanasan ni Ellen White na kung saan ito ay naganap noong November 1890 sa Salamanca, New York. At ito ay kakatapos lang niya, may series of cottage meetings doon at kakatapos lang nung isang pagpupulong doon. After niyang magtalumpati ay nanghihina siya. At dahil nagkasakit po siya sa biyahe niya mula sa Battle Creek hanggang sa New York, sabi po ni Google sa atin, it's 685 plus na miles. So napakalayo at by that time, hindi pa po kasing bilis ng biyahe ngayon. Kaya talagang nagkasakit po siya. At dahil po doon, siya ay masakit yung nararamdaman niya, emotionally and physically. So inisip niya na ilabas lahat yung kanyang damdamin sa Panginoon, humingi ng awa, ng kalusugan at lakas. So lumuhod siya sa tabi ng kanyang upuan at naisip niya at siya ay mananalangin. Pero bago pa po siya makapagsalita ng kanyang panalangin, hindi pa siya nakakapagsalita. Yung lugar niya ay biglang napuno ng liwanag, malamlam na liwanag. At pagkatapos ay bigla yung sakit na nararamdaman niya ay nawala at yung panghihina niya ay nawala. Napuno daw siya ng aliw at ng pag-asa at ng kapayapaan ni Kristo. Pagkatapos po noon ay nagkaroon siya ng isang pangitain. Pagkatapos ng kanyang pangitain, siya po ay natulog, ay nais po niya na hindi na po niya nais na matulog, kundi siya ay gumaling at hindi niya na kailangang magpahinga pa dahil pakiramdam niya nakatulog na siya, nakapagpahinga pa siya after nung vision. Kinabukasan, after nung doon sa meeting ay kailangan nila ng isang mabigat na desisyon dahil ang question kasi doon sa decision na kailangan nilang gawin ay kailangan daw bang magpatuloy doon sa lugar yung kanilang pagmi-meeting na meron. Maari gusto ba daw ba niyang magpatuloy doon sa lugar na kanya, sa pagpupulo na pupuntahan niya o kailangan niya pang bumalik doon sa bahay nila sa Battle Creek. So isang mabigat na desisyon yung kailangan niyang gawin. At pagkatapos ay yung namamahala doon sa gawain, si A.T. Robinson at saka si William White, yung anak ni Mrs. White, ay pinuntahan siya doon sa room niya para kunin yung kanyang sagot kasi alam nga nila na masama yung pakiramdam nung gabi. At pagkatapos ay nakita nila na bihis siya at maayos yung kanyang suot at ready na siyang umalis. So, isinalaysay niya yung kanyang paggaling, yung kanyang pangitain. Sabi niya, gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung ipinahayag sa akin. Sabi niya, sa aking pangitain ay parang nasa Battle Creek ako. Tapos may anghel na nasugo na nagsabi sa akin na sumunod ka sa akin. Pero nagdalawang isip daw siya. At pagkatapos doon, hindi niya na maalala kung ano yung kasunod. So inulit na naman niya at hindi pa rin niya maalala kung ano yung kasunod doon sa kanyang pangitain. Basta ang alam niya, tungkol daw ito sa mga plano na ginagawa sa pahayagan nila na pinamumunuan ng religious liberty. At tungkol din ito sa dun sa pahayagan na American Sentinel ang tawag. At pagkatapos nung gabi daw, mga ilang pagpupulong ay narinig niya na sabi niya. Narinig niya na na dun sa pagpupulong na na meron ito na po yung niya, yung vision niya after nung series na yun, pag uwi niya sa bahay nila.
naalala niya yung vision niya na tungkol ito sa pagpupulong at narinig niya yung mga salita mula sa mga impluwensyang tao na nagsasabi na aalisin na daw sa American Sentinel yung salitang Seventh-day Adventist mula sa mga pages at aalisin na rin, hindi na rin babanggitin yung tungkol sa Sabat. At susuportahan daw ito ng mga kilalang tao at popular na tao dun sa kanilang grupo. At nakita daw niya na yung mga tao nagsimula ng magplano upang gawing matagumpay ang Sentinel at iminungkahi daw ito ng mga tao na yun yung nagkaroon na sa kanilang mga isipan. So, maliwanag na nakita daw niya doon na pinag-uusapan tungkol sa patakaran sa pamamagitan ng patnugot ng pahayagang ito. At nung magbukas yung General Conference, ang ginawa niya pala niya nung naalala niya yung kanyang mga vision ito. Kumuha siya ng malumbon, ng manuscript, isinulat niya lahat ito. Sinulat niya doon sa manuscript ito. Pagkalipas ng ilang panahon, March 1891, ay hinilingan naman siya na magsalita tungkol sa every morning na session, General Conference session at 5 a.m. sa harapan ng maraming tao. At kinasabadonahan ng hapon ay yung nagsalita rin siya at ang topic niya na sinabi ay tungkol sa panawagan na Seventh-day Adventist tungkol ito sa ating pananampalataya. Sabi niya, tungkol ito, ihayag ninyo ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. So doon sa kanyang buong pagtatalumpati ay isang panawagan sa mga Seventh-day Adventist na ipihayag ang natatanging katangian ng ating pananampalataya. Pagkatapos ay gusto niyang ibahagi nung hapon na yon yung tungkol doon sa kanyang naalalang vision. Pero hindi na naman niya maalala kung ano yung karugtong. Yung simula lang. So napuputol na naman ang napuputol. Kaya sabi niya, sige, may sasabihin na lang ako sa inyo sa mga susunod ng panahon. At nakikita din ng mga tao niya na hindi niya na naaalala kung ano yung mga pangitain niya doon sa pagpupulong na yon. Tapos pagkatapos noon ay inend niya na at sinabihan din siya ulit ng General Conference. Pwede bang bukas magsalita ka ulit, kinalingguhan magsalita ka ulit bukas na umaga. So sabi niya hindi na, sabi niya pagod na ako sabi niya, nasabi ko na yung gusto kong sabihin. So bukas gusto kong na lamang magpahinga. So pag uwi ni Ellen White sa kanilang bahay ay inisip niya na siya ay magpapahinga na lang, matutulog siya ng buong araw ng linggo at ihahanda na lang niya yung mga plano. Pero nung gabi na yon, pagkatapos ng conference session, sabi niya ay nung gabi na yun, pagkatapos ng conference session, may isang grupo ng mga tao na matataas yung posisyon dun sa Review and Herald, kasama na rin yung American Sentinel. At mas mga kinatawan ng mga palimbagan, Religious Liberty Association, nagtipon-tipon sila, isang closed door meeting, clinose nila yung pinto mismo para walang makapasok at hanggang hindi nila mabuksan at masagot yung mga tanong sa kanilang pinag-uusapan. So mga bandang 3:00 ng linggo ng umaga, pagkatapos ng pagpupulong, ay nagkaroon sila ng votation dahil nga ang gusto nila ay ang tanggalin na yung pangalan ng Seventh-day Adventist, alisin na roon. At ang nangyari ay after ng meeting na yon, deadlock or tie yung votation. So pagdating ng 3:00 ng umaga, pagkatapos ng pagpupulong, ay nagising si Ellen White. Natulog na yung mga tao pero ang Panginoon hindi natutulog. Nagising si Ellen White ng 3:00 ng umaga at pagkatapos ay nararamdaman niya na inuutusan siya ng Panginoon na gumising na at siya ipumunta sa meeting kinabukasan. At pagkatapos ay nung mula 3 o'clock na yon, isinulat na naman niya na nariwa sa isip niya kung ano yung kanyang vision at pagkatapos ay isinulat niya ng detalye ang lahat ng ito. At pagkatapos ng 5:30 a.m. bumangon siya
at pagkatapos ay pumunta siya dun sa meeting ng 5:30 a.m. Pagdating doon, yung General Conference sa President, binati siya, sabi niya, meron ka bang message para sa amin ngayong umaga? Sabi niya, meron ako. Ayoko sana, sabi niya, pero meron akong message sa inyo. At pagkatapos ay dala-dala niya yung kanyang mga manuscript. Ay sinimulan niyang isa-isa, sabi niya, yung naganap lahat mula yung pagising ng alas 3 ng umaga, yung pagkakapahayag sa kanya ulit ng pangitain, sabi niya, sinimulan niya, dinala niya sa parang sabi niya, parang nasa Review and Herald office daw siya, merong mga taong nagmi-meeting. Tapos merong, yung mga nandun ay sa meeting ay mayroong mga masigasig pero wala ang katotohanan sa kanila. Tapos isinalaysay pa daw kanya na meron daw isang lalaki na kumuha ng kopya ng Sentinel, inilagay niya sa kanyang ulo at sinabi na maliban na lamang na alisin sa artikulong ito, sabi niya, ang Sabat at ikalawang pagdating ng Panginoon ay hindi mag-move forward yung ating pahayagan. Kaya dapat tanggalin na ito, sabi niya ganoon. So ang ginawa ni Ellen White, sinabi niya ito ng detalye, yung lahat ng naganap, yung lahat ng vision niya. So dahil hindi alam ng General President na may meeting na naganap the night before, ay wala siyang masabi. Pero hindi sila naghintay ng matagal na kung paano i-resolve ito. Dahil merong isang nagtaas ng kamay at sinabi niya na nandun ako sa pagpupulong na yon kagabi. Tapos sabi niya, Ellen White, kagabi? Sabi niya, kagabi lang? Sabi niya, kagabi lang yung pagpupulong? Akala ko matagal na itong nangyari kasi November nang ipinakita sa kanya yung vision at nangyari itong vision ay March naganap yung pangyayaring ito, sabi niya. Nandun ako sa pagpupulong, sabi niya, at ako yung nagtaas ng kamay ko, nagtaas ng pahayagan sa aking ulo at nagsisisi na ako dahil nasa maling panig ako. At pagkatapos ay sinundan na rin yun ng ibang mga leaders na bumoto na tanggalin. Sabi niya, nagsisisi ako, sabi niya ganon. Dahil sa pagkakadetailed ni Ellen White, kung sila daw ang magkukwento kung anong nangyari nung meeting nila, imagine na 3 a.m. lang natapos yung meeting. Pero kung siya daw ang magdi-detailed no, nakakatapos lang na meeting, hindi niya kayang i-detailed yun, yung meeting na yon. Pero sinabi ni Ellen White na sobrang detailed, pati yung emotion ng mga taong nandun sa meeting, sinabi niya yung lahat ng mga nangyari dun sa sa pagmi-meeting na yon. Kung hindi po napigilan si Ellen White, kung naisalaysay niya yung pangitain niya nung Saturday ng hapon, ay hindi nila mauunawaan kasi hindi pa nangyayari. So November ipinakita sa kanya, hindi pa nagaganap yung vision sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinanggal niya muna sa memory niya at hinintay niya, ibinalik niya ito pagkatapos na maganap ng sitwasyon. So sabi dito sa atin, sa ilang paraan daw ay hindi nila pinakinggan yung kapangkalahatang payo ni Ellen White nung Sabado ng hapon na yon. At inisip nila kasi na mas alam nila yung tama, di ba, after ng church worship, nag-meeting sila hanggang umaga. Nag-close door meeting sila. Inisip nila na mas tama yung alam nila. Inisip nila na baka nagkakamali lang si Ellen White doon sa sinasabi niya. Inisip nila na mas maganda yung paraan nila. Sabi niya, baka hindi lang naiintindihan na Ellen White. Pero dito ipinakita na mas alam ng Panginoon. Meron po ako nakakitang 3 mensahe dito sa atin, sa kwento sa atin ito. Una po, yung mga pag-iisip na ibinubulong ni Satanas sa atin sa araw na ito ay halos kapareho lang ng ginagamit niya sa mga panunokso ng ating mga leaders noong 1891. Napakalaking halaga po at tulong para sa atin ng pagbabasa ng Spirit of Prophecy books kasi naranasan na rin po nila. Minsan kasi hindi tayo nakaka-relate sa naranasan ng Panginoon. Gusto pa natin yung mas naranasan pa ng ibang tao. Kaya eto po, binibigyan tayo ng lighter light na kung saan maraming payo para sa atin, para dun sa mga naranasan ng nila Ellen White noong unang panahon.
Pangalawa, huwag po tayong ma-disappoint kung meron tayong action sa iglesia na hindi nagaganap o nangyayari. Hindi dahil marami ang bumoto ay nasa tama na tayo. Pinapakita at ipinapaalala rin sa atin ang humility. At hindi rin dahil mag-isa tayo dun sa pininiwalaan natin ay panghihinaan na tayo ng loob. Sa tamang oras at paraan ng Diyos, pinaglilinaw niya ito dahil ito ay kanyang gawain. Siya ang nag-aakay, siya ang nagbabantay, siya ang may hawak ng timon. Sinasabi ni Ellen White sa atin ng Diyos ay madalas pinahihintulutan na makaranas tayo ng krisis upang sa kanyang pamamagitan ay maaaring maging mas malinaw upang maipakita na tayo ay may Diyos. At pinakahuli po, even before na si Ellen White ay sabihin niya sa Panginoon yung kanyang nararamdaman, yung kanyang sama ng loob, yung bigat ng kanyang damdamin, lahat ng kanyang nararamdaman, ay binigyan na po siya ng vision. Ganon din po tayo, parang tayong mga magulang, di man tayo magsasalita, alam na ng anak na, magsalita yung mga anak natin, alam na natin yung nararamdaman nila at nangyayari sa kanila. Wala po silang may tatago sa atin. Sa inyo po pala. Okay, so tayo mga kapatid, are we drained, discouraged, wearied, and feeling sick in the ministry? Huwag po nating ikwento to sa ating mga kapatid kasi minsan pati po sila ay nababurden. Ikwento po natin ito sa Panginoon para hindi po chismis yung maging ending. Let us pour out our heart to the God of the ministry, to Him whose stripes were healed, because He is our healer. Amen. Maraming salamat at magandang umaga. Amen. Salamat po ng marami, Sister Gigi, sa napaka-detailed na atin pong narinig na ng karanasan ni Sister White. Ang oras po natin ay alas 5:41 na ho ng umaga at tayo ho ay tumatak na ang bilang ng 170, ang ating pinakamaraming bilang sa ating Zoom, at umabot po tayo ng 70 o 70 sa ating live stream. Tayo po ay dadako na sa ating pong season of prayer o yung prayer band. Huwag niyo hong kalilimutan mga kapatid na isama sa panalangin ito pong ating prayer focus mga kapatid. No? So ang ating pong prayer focus ngayon ay influential people, government leaders, and the educated within the CLPM. Bakit po? Ito po ay mga importanteng mga tao na mga mission field po natin. At kasama na rin po dyan mga kapatid ay ang atin pong mga napiling mga leader na member po ng ating church. So isama po natin itong lahat kasi ito po ay mga mission field natin. Isang araw mamimit po natin itong lahat at sana po itong mga taong ito maging ready na silang tanggapin ang mga misa at maging kapartner natin sila sa mga mission program po natin. Alam niyo po, malawak po ang ating pong territory at kailangan po natin ng mga taong kapartner ng mga influential people, government leaders, and educated sa ating teritoryo para ho tayo ay alayan, gamit po ang mga resources ng anumang meron po sa gobyerno para ho isulong ang gawain ng ating Panginoon. So isama po natin sila ngayong umaga sa ating mga panalangin. Bukod po dyan ay ang mga prayer requests na nakasulat po sa ating pong chat room ay bahala na po kayong pakinggan ang mga sulat dyan sa inyong mga breakout rooms, mga kapatid. So tayo po ay dadako na sa sa 15 minutes na ating prayer sessions ay pupunta na po tayo sa ating mga breakout rooms. Salamat po mga kapatid at tayo po ay tutungo na. Salamat po sa mga leaders. Good morning po, Pastor.
Yeah, good morning. Si Brother Fred. Si Area 3, PJ. Good morning po. Ayan, tayo po ay... Morning, Pastor. Yeah, good morning, Star Vicky. Good morning. Ang nakikita ko si Joy eh. Opo, laptop ni Jojo yung ginagamit ko, Pastor. Opo. Opo. Kumusta po sa kanilang lahat? Basta po. Sige po, manalangin na po tayo. Pastor Ramil, kung may dagdag kang panalangin. Okay, tayo po'y manalangin. Adoration sa iyo, tsaka confession. Sige po. Akin yung Thanksgiving. Maliban po, mayroon pang request mga kapatid. Sa iyo na rin po. Pag-pray natin yung event bukas na World Impact. Si Pastor Ray, opo. Pastor Ray, sa iyo ang Thanksgiving ha? Sige po. Okay. Adoration po sa akin. Adoration at confession, Pastor, pagsamahin mo na. Adoration po at saka ano? Confession. Okay, tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagin po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang umaga pong ito. Kinikilala po namin kayo na kayo po ang aming Diyos, ang lumikha sa amin. Niluluwalhati po namin kayo, pinaparangalan, sinasamba, sapagkat tunay po na napakadakila nyo sa bawat isa. Sapagkat naranasan muli namin ang magising na malakas at mayroong pagtitiwala kami sa inyo na kayo po ang muling nagbalik nito sa amin. Salamat po, Panginoon. Tunay na napakabuti niyo po sa amin. At samantalang kinikilala po namin kayo bilang aming Diyos, kinikilala naman po namin ang aming po mga sarili na mayroong kapakumbabaan sa inyong harapan. Sapagkat kami po ay nakakagawa ng mga pagkukulang, nakakalabag kami sa inyong kautusan, panuntunan, at dahil po dito, nasusugatan po namin ang inyong puso. Kaya po kami muling lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba. Nalinisin niyo po muli kami sa umagang ito at likhaan niyo po kami ng bagong puso, bagong diwa na siyang magiging dahilan upang lalo kaming manghawak sa pananampalatayang tinanggap po namin sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapatawad, salamat sa inyong bendisyon. Ipagpapatuloy po ni Pastor Mesa ang panalangin. O Diyos, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat nais po naming hilingin ang mga bagay na kung saan ay nakikita po ninyo karapat-dapat para sa inyong dakilang misyon. Amin pong idinadalangin ang mga gawain sa kanya-kanyang mga distrito. Amin pong dinadalangin ng aming mga kapatid na kung saan ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin, di lamang bilang miyembro ng iglesia, kundi bilang mga leader na inyong itinalaga sa kanilang mga iglesia. Inyo pong padalhan ng inyong kapangyarihan, inyo pong gabayan sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu, at dalhin sa mga tao na kung saan ay nakahandang tumanggap sa inyo, kakatukin ng kanilang mga puso at patuloy na ihahayag ang inyong kadakilaan, ang pangako at ang kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa aming mga. Narito sa umagang ito, aming dinadala sa inyo ang mga influential people sa aming teritoryo. Mga tao na kung saan ay maaari po ninyong gamitin upang mas lalo pang mapabilis ang pagdadala at paghahayag ng inyong masaganang pabalita ng kaligtasan. Tulungan po ninyo ang mga taong ito
at patuloy na mabuksan ang kanilang mga puso't damdamit isipan sa isang mahalagang mensahe na nagbubuhat sa inyo, na mahal nyo sila, na inililigtas ninyo sila, at patuloy na ihanda sila sa inyong dakilang gawain. Gayon din po ang aming mga government leaders. Tulungan po ninyo, Panginoon, magmula sa pinakamaliit na unit ng gobyerno. Ang aming mga barangay kung saan kami nandoon. Tulungan po ninyo ang mga opisyales ng barangay, ang pagkakilala nila sa Iglesia ng Seventh-day Adventist ay malubos at patuloy na magkaroon kami ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Gayon din po ang mga lokal na mga pamahalaan ng mga bayan-bayan, ang mga mayors at ang kanyang mga konsehal. Tulungan po ninyo ang kanilang mga pamumuno sa bayan. Bigyan sila ng karunungan at patuloy na maitangi ang pagkatakot nila sa inyo, sapagkat marami silang mga kinakailangang gawin at i-download na mga programa para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi lamang para sa mga material o mga pangkabuhayan o sa panggogobyerno, kundi maging sa espiritual na mga bagay. Iyon din po ang aming mga pinuno sa mga syudad, ang mga gobernador at ang mga bukal. Inyo po silang pagpalain sa kanilang mga pamumuno. Ang kanilang mga iniisip ay para sa kapakanan ng mga mamayan, higit sa lahat, para sa kapakanan ng inyong bayan at ang espiritual na kabuhayan ng mga tao sa kanilang paligid. Gayon din po, Panginoon, aming dinadalangin ang mga pinuno namin, lalong-lalo na sa nasyonal, ang Pangulo, President Bongbong Marcos. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na pangalagaan ninyo ang kanyang kaisipan sa lahat ng mga iniisip po niya, sa lahat ng mga bagay na mga sektor ng lipunan ng Pilipinas, na patuloy pong maipagkaloob ang mga pangangailangan, higit sa lahat ang espiritual na bagay. Ang peace and order ng ginagampanan ng mga armed forces at ang mga senador sa mga bills and laws na kanilang inihahayag, sama ng mga congressman, patuloy pong magkasama-sama upang malubos ang pagsulong ng kabuhayan ng mga tao, ng mga mamamayan, higit sa lahat ng inyong iglesia ng banal na mga pabalita. Maraming salamat na inyo pong pagpapalain ang bawat isa sa mga leaders na aming ipinapanalangin sa aming bayan. Gayon po, Panginoon, ay magkakaroon po kami ng Hope Impact kinabukasan. Sa araw ng Sabado, ihahayag namin ang dakilang pabalita ng malaking tunggalian. Panginoon, nawa ay bless niyo po ang bawat iglesia at ang aming areas, ang aming mission, na kung saan kami magsama-sama, we join our hearts, our hands, our minds together para kami ay patuloy na makapag-ambag ng dakilang gawain ito. Maraming salamat na ang mga librong ipapamahagi ay maging isang instrumento na sa mga magbabasa nito ay maunawaan po nilang lubos ang nagaganap na tunggalian sa ibabaw ng lupang. Gayon din po, Panginoon, aking dinadalangin sa inyo na inyong pagpalain ang bawat isa sa amin na nandirito sa prayer room na ito, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga paasanid. Pagkalooban po ninyo kami ng inyong kasaganaan ng pagpapala. Sa mga panahon na kami nahihirapan, ang inyo pong kamay ang siyang bubuhat sa amin, at kami ay inyong yayakapin sa panahon ng aming mga kalungkutan, sa panahon ng aming mga kasiyahan, kami gagabayan sa dakilang katuwiran, at sa panahon na kami nagkukulang sa inyo, kapatawaran sa mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang pagsbas na inyong bubuhos sa bawat isa sa amin at sa pagtutugon sa mga dalangin at kahilingan po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Patuloy po kami, O Diyos, na lumalapit sa inyo at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig, sa inyo pong kabutihan, lalo tigit sa inyong kahabagan, O Diyos, sa kabila ng aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasala.
ay patuloy niyo pa rin kaming inaabot ng inyong pong kabutihan. O Panginoon, maraming salamat sapagkat amin pong naranasan ang napagandang araw, ang malakas na pangatawan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At lalo tigit o Diyos, amin pong pinasalamatan ang inyo pong pagkatawag sa bawat sa amin na kami ay inyo pong isinugo upang pangunahan ang inyo pong iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo i-sustain ang aming pananampalataya. At maraming salamat po sa mga pagsubok, sa mga problema, at lalo tigit sa mga hindi namin ini-expect na mga karanasan. Ito po'y lalong magtutulak sa bawat sa amin. Amin po patuloy kayong pasalamatan at sambahin sapagkat kayo ang amin po tagapagligtas. O Diyos, maraming salamat sa 40 days of prayer po na ito, na kung saan amin pong na italaga o Diyos ang aming mga sarili uli sa inyo sa magitan po ng pananalangin. At maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtugon sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ito ay aming hinihiling, hindi po sa aming karapatan o Diyos, kundi alang-alang lamang sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa bawat isa. Walain po tayo. Meron pa po tayong remaining na 1 and 49 seconds. 1 minute. Thank you, Pastor Ramil. Thank you, Pastor Ray. Mr. Vicky. Salamat po. Thank you din, Pastor. Po, regards po kay Brother Winston. Brother Fred, good morning po. Si Brother Ben. Hello. Opo. God bless po. Sa biyaya po ng Panginoon ay okay naman po. Nagtatago kayo. Opo, iba po yung iyong pangalan eh. Nakasulat po ay BN. Kayo magtatago. Kumusta ka na, Brother Melvin? Praise God. Opo. Regards po sa inyong pamilya diyan sa Gapan. Yes, narinig po kayo. Okay. Okay, meron pa tayong... Wala na po, oras na. Wala na. Pabalik na po tayo sa room.
Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pamamatnubay sa amin, sa devotional and reflections na aming ginawa sa 40 days of prayer nito. Narinig po namin ang inyong tinig. Kayo, O Diyos, na nagpapahayag ng simula hanggang sa katapusan. Kayo na nakababatid ng aming mga isipan, pinapupurihan namin at sinasamba namin kayo, O Diyos. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan sa umagang ito. Matanim na lubos sa aming mga puso, maging inspirasyon namin ang patuloy na sasangguni sa inyo at ipapaalam sa inyo ang aming mga lakad, ang aming mga hinaing at ang aming mga pasanin. Sapagkat kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na gumagabay, nangunguna sa aming mga buhay, ganun din sa inyong dakilang gawain, inyong pinapaunawa sa amin ang mga gampanin na dapat natin tutin. Salamat po sa dakilang biyaya na inyong pagkakalob sa inyong bayan at sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagdinig ng mga dalangin namin ito, alang-alang pong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Salamat po sa ating mga kapatid sa South Bulacan 1 sa pangunguna po ni Pastor Charlito Mesa na sila po ang nag-lead ngayon pong umagang ito. Bukas po ang magiging leader po natin ay ang North Bulacan 2 sa pangunguna po ni Pastor Henry Meneses. Tayo po ay magkita-kita. Good morning po sa inyo. Happy God First Friday morning. Tayo pong lahat ay ang oras po natin ay alas 6:02 na ho ng umaga. Umabot po ang bilang ng ating pong Zoom room ng 171 at ang bilang po ng ating live streaming na kasama ang mga kapatid ay 73 na ating mga kaanib. Kasama na po dyan ang mga pamilya, excluding, hindi po kasama dyan ang buong pamilya. Bawat room lang po yan. Naniniwala po ako na sa inyong mga room ngayon ay nandyan po kayo sa inyong mga tahanan. Katabi nyo ang asawa ninyo at sabi nyo ang inyong mga anak. Kagaya ko po rin po, katabi ko rin ang aking pong may bahay. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-picture taking uli. Ating pong hilingan ang ating pong media team. Salamat po sa ating kapatid na si Brother Cyrus at ganoon din po si Brother Doms na nangangasiwa po ng ating pong mga backstage control. Salamat po sa ating pong mga kapatid na ito. Okay, meron pa tayong, pwede ba nating buksan ng mabilis lang ang ating mga, andyan ba si Pastor Nelson Antonio? Siya po ang nag-i-initiate po nito. Andyan po ba, kapatid? Wala, Pastor Doms, ikaw na. Alright po. Sige po. 1, 2, 3. Right, page 2. 1, 2, 3. Galaw-galaw din po na hindi pumanaw. Page 3. 1, 2, 3. Galaw-galaw. Salamat po, Ate Gigi. Page 4. Salamat po, Jesse. Page 5. Praise God po, Pastor, kasi kagabi, ang pinag-aralan ko po yung chapter 7 na binigay ninyo. Tapos Page kagabi, 6. naririnig ko, sabi ng banal na espiritu, i-review mo yung lahat. Kasi meron din po akong 40 days of prayer, 5 a.m. sa PYC. So hindi po ako nakaka-attend. Hindi ko alam kung ano yung binabasa. Sabi ng Panginoon, i-review mo kung ano yung pinag-aaralan sa umaga. Kaya sobrang late morning, 1 a.m. na po ako nang nakatapos. Pero praise God po talaga, napakabuti ng Panginoon para ituro yung tama. Salamat at may modern tayong GG. Amen. Salamat po sa Bulacan District. Thank you, Pastor. Salamat din po sa lahat. Buksan natin muli ang ating mga audio at tayo po'y magbatian ng huling bati ng good morning. Good Good morning. Sayang po sana banal natin ang batian. Ayan, salamat po sa lahat. Salamat po mga kapatid, bukas po uli. Yeah, salamat po mga kapatid. Bukas na naman ulit. At nung mga nakakaraang araw, wala tayong pastor na kasama doon sa prayer room. Ngayon naman 3 yung pastor, no? Para prayer ng Panginoon. Ayan, good morning sa lahat na nandiyan sa live. Tayo ay magpatuloy na sa pag-prepare para sa Sabat. At God bless po sa bawat isa.
calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided